Hi everyone, my name is Ronaldo M. Jr. and I'm here to discuss about main approaches and the explanation of a crime. There are two types of main approaches. These are the subjective approach and the objective approach. When we say subjective, it is personal or what we call internal. While objective naman is tumutukoy ito sa grupo or society na tinatawag nating external. Sabihin na lang natin na ito ay pangkalahatan. Ang under na approaches naman ng subjective is, nandito yung first is anthropological, biological, physiological, psychological, and psychiatric. First, anthropological. When we say anthropological, take note nyo lang yung word na study on the physical characteristics. Yung itsura ng kriminal. Kung ano yung itsura ng kriminal. Kasi yung itsura nila ang magsasabi na kriminal sila or may tendency na maging kriminal sila. Second, biological. Sample ng biological is, nandito yung word na heredity or salitang namamana. Sample dito is, like yung parents mo is magnanakaw or sabihin na lang natin na kriminal. May tendency or may theories na sinasabi na kapag ito, ang parents mo ay magnanakaw, may tendency na mamana mo rin ito dahil yun yung palagi mo nakikita. Yun yung biological. Third is physiological. Ito yung needs ng katawan natin. Like hangin. Kailangan natin ng hangin para huminga, para mabuhay. And another sample nito is like yung nagugutom ka. Paano mo masasatisfied yung katawan mo para mawala yung gutom? So, di ba? Kailangan mo kumain. So, yun. Need yun ang katawan natin. Paano kung wala kang pera pambili ng pagkain kapag gutom ka? So, yun na rin. Papasok na sa isip mo na magnakaw na lang para lang makakain. Para ma-supplyan yung needs ng katawan natin. Para masatisfied yung katawan natin. Yun yung physiological approach. Next is psychological approach. Dito naman ay pinag-aaralan yung behavior ng isang tao o behavior mo, kung normal pa ba ang pinapakita mo or abnormal. Kasi kung hindi na ito normal, ito ay abnormal. Malamang sa pagiging abnormal na pinapakita mo ay makagawa ka ng krimen na hindi mo inaasahan. So yun na, yun yung physiological or psychological approach. Next is psychiatric. Ito naman yung approach na nakakagawa ng krimen ang isang tao dahil ito ay may sakit sa pag-iisip o sabihin na lang natin ito ay may sakit sa utak. So yun yung part ng subjective approach. Proceed naman tayo sa objective approach. Under ng objective approach is nandito yung geographical, economic approach. Next is social approach, socio-cultural approach, and last is environmental approach. First, geographical approach. When we say geographical, nandito yung topography, climate, location yung tinutukoy nito. And may theories na kapag malamig yung panahon, mas mataas yung chance ng crimes against property kasi yun nga, malamig. Tulog yung mga tao, walang nakakita sa mga kriminal na nagnanakaw ng mga gamit. And may theories naman kapag mainit ang panahon, mas mataas yung tsansa ng crimes against person kasi yun nga, mainit ang panahon, mainitin din ang ulo. Yun, geographical approach. Next is economic approach. Ito yung approach na nag-aaral na kaya nakakagawa ng krimen yung isang tao kasi kapos ito sa pera or ano pa man ibang dahilan niya, basta ito ay kapos. Kaya siya nakakagawa ng krimen dahil sa kanyang kakapusan. And next is social approach. Ito yung taong nakatira sa isang lugar na mag-isa na hindi kayang mabuhay, na hindi makapag-interact sa maraming tao o sabihin na lang natin sa society. And next is socio-cultural approach. Ito yung mga institution na pwedeng maka-influence sa mga tao na gumawa ng krimen. Like education, religious, politics, and etc. Sample nito is politics.
bumibili ng boto ang isang tao upang ito ay manalo. So yun na. Yun nga yung na-influence yung isang tao para gumawa ng krimen. And next is environmental. Ito yung sa isang komunidad o sa isang community, maraming tao. So yun na nga, pag maraming tao, iba't ibang uri yung behavior na pinapakita nito. Kapag dito sa isang community is puro ito criminal, may tendency na ma-adapt mo rin yung pagiging criminal na ginagawa nila dahil ito yung nakapalibot sa iyo. And yun naman yung environmental approach. And yun lang po. Sana may natutunan kayo sa aking discussion. Thank you.